sa book 3 entitled Who I Am in Christ Jesus. Sabi ng 1 Corinthians, but by the grace, the unmerited favor, and blessing of God, I am what I am. According to Paul, and His grace toward me was not found to be for nothing, fruitless, or without effect. In fact, I work harder than all of them. Nagtrabaho si Pablo ng higit sa iba pang mga apostles. Sabi niya, though it was not really I, but the grace, the unmerited favor, and blessings of God which was with me. Part 1, tinalakay natin, I am abounding in Christ Jesus. Part 2, I am accepted in Christ Jesus. Part 3, I am alive in Christ Jesus. Part 4, I am anointed in Christ Jesus. Part 5, I am assured in Christ Jesus. Part 6, I am baptized in Christ Jesus. Part 7, I am belong to Christ Jesus. Part 8, I am blessed in Christ Jesus. And Part 9, I am born again in Christ Jesus. Part 10, I am called by His name in Christ Jesus. And Part 11, I am clothed in Christ Jesus. Part 12, I am complete in Christ Jesus. In Part 13, I am confident in Christ Jesus. And Part 14, I am conformed to the image of Christ Jesus. And Part 15, I am conqueror through Christ Jesus. And that was last Sunday. Ating pong inacronym ang pangalang RAP, mga kapatid. I am conqueror and will be rewarded with righteousness, will be rewarded with appreciation, will be rewarded with life, and will be rewarded with power, and will be rewarded with honor. And those are the acronym of the name RAP. Mga kapatid, righteousness, appreciation, life, power, and honor. And this evening, nandito na po tayo sa part 16, entitled, I am covered by the blood of Christ Jesus. Remember that since we were saved, tayo po ay nabalutan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sabi po dito ng Romans 4:7, blessed and happy and to be invade that those whose iniquities are forgiven and whose sins are covered up and completely buried, na sinasabing mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mga kapatid, tanda po natin, when Jesus Christ shed His blood, we were covered by His blood. Tingnan po natin sa Greek word ang salitang covered. Sabi po dito mga kapatid ay ipikalupto. Ibig sabihin ng ipikalupto ay to conceal or to forgive, at was translated cover. Hallelujah. So mga kapatid, we were covered sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Hebrews 9:22, in fact, under the law, almost everything is purified by means of blood, and without the shedding of blood, there is neither release from sin and its guilt, nor the remission of the due and merited punishment for sins. At ayon sa kautusan, ay halos masabi kong lahat, ang sabi po ni Pablo, ng mga bagay ay nalilinis or nililinis ng dugo, at maliban sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. So kung wala ang dugo ni Jesus, wala pong remission, walang kapatawaran, walang kaligtasan ang sangkatauhan. Ang sabi po ng Mark 14:24, and He said to them, this is my blood, sabi ni Jesus, which ratifies the new covenant, the blood which is being poured out for on account of many. Sa Tagalog, at sinabi niya sa kanila, ito'y ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Gusto ko po emphasize ang salitang nabubuhos para binuhusan ka ng dugo, para naligo ka. Di ba pag naligo ka,
mababasa ka ng buong katawan. So ganun po ang ginawa ng Lord. He poured out His blood to many of us. Sa marami. And now, ibig sabihin, balot tayo ng dugo ng ating Panginoon. Every time the Lord look on us, nakikita pulang-pula tayo kasi covered na tayo ng dugo ni Jesus Christ. Tayo marahil hindi natin nakikita na we were covered, pero spiritually, we are totally covered by the blood of Jesus. Tingnan po natin sa Colossians 1:20. And God purposed that through, by the service, the intervention of Him, the Son, all things should be completely reconciled back to Himself, whether on earth or in heaven, as through Him, the Father made peace by means of the blood of His cross. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko maging ang mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. So, through the blood of Jesus, lahat ng bagay. Sabi nga po natin lahat. So pag sinabing lahat, mga kapatid, regardless kung anong bagay yan, pinagkasundo, ni-reconcile, at ipinanumbalik ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ang bilin po ni mga kapatid ni Pablo sa mga pastor, ito po ang sabi niya sa Acts 20:28. Take care and be on guard for yourselves and the whole flock over which the Holy Spirit has appointed you, bishops and guardians, to shepherd, tend, and feed and guide the church of the Lord or of God, which He obtained for Himself, buying it and saving it for Himself with His own blood. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayong ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya sa kanyang sarili dugo. Kaya ang church, binili yan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ang church ay sa Panginoon. Dagdag pa po natin. Sabi po ng Hebrews 12:24, unto Jesus, the mediator, go between agent of a new covenant, and to the sprinkled blood which speaks of mercy, a better and nobler and more gracious message than the blood of Abel, which cried out for vengeance. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Remember, nang inislain si Abel, sumisigaw ang kanyang dugo ng katarungan. Pero ang dugo ni Jesus, nagsasalita ng mabubuting bagay. Sabi mo nga sa katabi mo, mabubuting bagay. Kaya yung dugo ni Jesus, it applies sa buhay po natin, at iyan po ay nag-justify sa atin. Kaya pag there is accusation, pag may mga akusasyon, sasabihin ng demonyo, pag worship ka, patugtog-tugtog ka, pangaral-ngaral ka, ang dami mo namang mga ginagawang hindi ka ganda-ganda kay Lord. Anong sasabihin ng dugo ni Jesus? He or she is justified. She or he is forgiven. So, ipinagtatanggol tayo ng dugo ni Jesus. Tama po ba mga kapatid? So, ang dugo ni Jesus nagsasalita against any accusation ni Satan. So, this evening, mga kapatid, 5 bagay ang ating tatalakayin. I-acronym po natin ang salitang FACTS. F-A-C-T-S. Mga kapatid. Number 1. Sabi po dito, I am forgiven by the blood of Christ Jesus. So, kailangan makita po ninyo na sa dugo ni Jesus, pinatawad tayo. Sabi po dito ng 1 John 1:9, if we freely admit that we have sinned and confess our sins, He
faithful and just, true to His own nature and promises, and will forgive our sins, dismiss our lawlessness, and continuously cleanse us from all unrighteousness. Sabihan ninyo, all. Everything not in conformity to His will, in purpose, thought, and action. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Take note the word lahat. Ibig sabihin, any kind of sin that we committed, pinatawad na yan ng Panginoon. Kaya forget the past. Yes, lahat tayo may kanya-kanyang mga nakaraan, pangit na nakaraan, hindi magandang karanasan, but praise the Lord, whatever sin it is already forgiven. Sabi ng Bible, kung ating ipinahayag na, well, pinahayag naman na natin ang ating kasalanan, pinatawad tayo ng Lord sa lahat ng kasalanan. Kanina, medyo nakas ako ng attention doon sa Facebook. Hallelujah. Natandaan niyo po ba yung dugo, di ba? Praise God. Na mamaya dadaanan din natin yung scripture na yan. Yung dugo na ipinahid sa mga poste doon sa mga Israelites, sa bahay ng mga Israelitas sa Egypt. Amen. At pag dumadaan po yung sabi natin lagim or salot, lumalagpas, hindi na pinapakilaman kung sino yung mga nasa loob. Basta pag nadaanan niya na may dugo, lalagpas. Hindi na chine-check kung ang mga nasa loob ay lasinggo, or babaero, or ano man ang ginagawa. Basta pag nakita niya may dugo, lagpas. So in other words, sabi nga po doon ang capture na sinasabi niya doon, the Lord don't cares who you are, as long as you are covered by His blood, you are forgiven. Naintindihan niyo po ba? Hindi na kailangan i-check kung sino tayo. Basta ikaw ay balot ka ng dugo ni Jesus, then ariklado ka na sa Panginoon. Palapagan nga po natin si Lord. Amen. Hindi ba kayo masaya sa ganyang bagay? Lahat ng kasalanan, walang mortal, walang venial, basta all the sin that we committed, everything was forgiven. Pangalawa, I am atoned by the blood of Christ Jesus. Ibig sabihin ng aton, mga kapatid, ay binili or tinubos. Sabi po dito ng 1 Peter 1:19, but you were purchased with the precious blood of Christ the Messiah, like that of a sacrificial lamb without blemish or spot, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Maliwanag na tayo ay binili, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin ng atong, tinubos. Sa pagkakasanla, sino mahilig magsanla? Praise God. Di ba, tinutubos para mabawi mo ulit ang iyong pagmamay-ari. Same thing kay Lord. Tayo rin po ay binili para tubusin at tinubos tayo para po tayo ay makapanambalik sa ating Panginoon. So we were atoned by the blood of Jesus Christ. Identity number 3. I am cleansed by the blood of Christ Jesus. Sabi po ng 1 John 1:7, but if we really are living and walking in the light, as He have true, unbroken fellowship. Gusto ko po yung unbroken fellowship. Na namamilyari ka, kikatamo, itamo kakawanin king Gino, bakit kasi atin tamong unbroken fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses or removes us from all sin and guilt, keeps us cleansed from sin in all its forms of manifestation. Ngunit kung tayo nagsisilakan sa liwanag, naggaya ni Jesus na nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat
ng kasalanan. So binanggit dito ng Bible, malinis na tayo. Kaya tinatawag tayong righteous, tinatawag tayong just, tinatawag tayong holy, tinatawag tayo mga kapatid na banal because again, nilinis na tayo ng ating Panginoon. Again ulit, lahat ng kasalanan. Amen? Agree ba kayo na malinis na tayo lahat? Praise God. Wala nang marumi kayo. Huwag nang sasabihin, hindi ako karapat-dapat. Kahit tayo minsan mga late, kahit tayo minsan minsan tumataas ang pressure ko, di ba Sister Joy? Kahit si Sister Joy, kapapanermon lang sa kanya mga anak. Sa harap ng Diyos, okay tayo. Sa tao lang tayo hindi okay. Tama ba mga kapatid? Amen! So, yan po yung dapat natin makita na tayo ay nilinis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Do not look at yourself na you are unworthy. The Lord made us worthy in His presence. Pang-apat, praise God. Pang-apat naman, hallelujah, I am triumphant by the blood of Christ Jesus. Revelation 12:1, and they have overcome, conquered Him by means of the blood of the Lamb, and by the utterance of their testimony, for they did not love and cling to life, even when faced with death, holding their lives cheap, till they had to die their witnessing. Matindi ito mga nagpapatotoo. At siya'y kanilang dinala at dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Matindi till death do us part. Buhay ay parang itinalaga na nila kay Lord dahil mga kapatid, alam nila sila po ay magtatagumpay. Amen? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, I am triumphant. I am triumphant. Kaya pag tayo mga kapatid, may mga pagsubok, pag may mga pinagdadaanan tayo, put in mind because you were covered by the blood of God, magtatagumpay tayo sa ating Panginoon. Amen? Ang pinag-uusapan po dyan ay binggit ng kamatayan, pero nagtagumpay sila dahil sa dugo ng kordero. Kaya tayo mga kapatid, again, assured tayo, nakakatiyak tayo, na tayo ay magtatagumpay anumang problema, anumang pagsubok ang ating pinagdadaanan. Last one, mabilis lang ako, Sister Joy. Praise God. Hallelujah. The last one, I am saved by the blood of Christ Jesus. Common. Hallelujah. Na talagang tayo ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Sabi po dito ng Ephesians 1:7, in Him we have redemption, deliverance and salvation through His blood, the remission, forgiveness of our offenses, shortcomings, and trespass. Matindi our offenses, shortcomings, trespasses, in accordance with the riches, the generosity of His gracious favor. Nasa kaniyay, mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang, kay Jesus, dugo, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya ang pagpapatawad po, ang kaligtasan, iyan po ay dahil sa kayamanan ng biyaya ng ating Panginoon at dahil sa dugo ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin na wherever we go, tayo ay balon ng dugo ng Panginoon. Sino ba nakakita sa inyo ng may tawag kasing telescope ba o whatever, na pag sinuot mo yon, lahat ng tao nakikita mo pula. Praise God. Hallelujah. So ganun din, the Lord, every time that He looks on us, ang nakikita niya, pulang-pula tayo because covered tayo ng dugo ng ating Panginoon. Same thing sa kaaway. Hindi mo nakikita, balot ka ng dugo, pero alam ng kaaway na balot tayo ng dugo ng ating Panginoon. Na-recall ko yung deliverance natin, di ba, Sister Joy? Lalo na po yung lola ni Arsen. Nakikita niya raw na doon sa pulpit may mga kasama pong anghel.
tinatanong ko nung dineliver namin si Jonas, bakit hindi siya makalapit-lapit sa akin? Sabi ko, ba't ayaw mong lumapit sa akin? Kasi ang init mo, balot ka ng apoy. Kumbaga, Holy Spirit ang tinutukoy niya. Ngayon mga kapatid, alam ng kaaway na balot tayo ng dugo ni Jesus. Ang ibig sabihin, hindi tayo makatouch ng kaaway. Pwede kang pagsinungalingan, hindi totoo yan, ganun yan. Pwede siyang bumulong, pero he cannot touch you because we are covered by the blood of the Lord. Hanggang salita na lang siya. Tama ba, mga kapatid? Kaya tayo, maging matalino tayo kasi hanggang salita na lang siya. Tulad siya ng roaring lion. Praise God. Manglulugo na lang siya. Praise God. Hallelujah. Pero hindi tayo paninisi. Again, you are untouchable because you are covered by the blood of the Lord. Last verse. Sama po natin. So, in-acronym natin ang salitang FACTS, F-A-C-T-S. I am forgiven by the blood of Christ Jesus. I am atoned, I am cleansed, I am triumphant, and I am saved by the blood of Jesus Christ. So, yun po ang bunga ng dugo ng ating Panginoon. Balikan natin ang mga Israelites. Sige, Mikaelo. Praise God. Sabi po ng Exodus, makinig kayo, Christian. Hallelujah. Hindi pa naman para mag-usap kayo. Kaunti na nga lang tayo na pa nakikinig. Sabi po dito sa Exodus 12:3, salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin sa ika-10 araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila bawat lalaki ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kani-kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sambahayan. So dito, bawat bahay, kukuha ng isang kordero. Halimbawa kay Joy, isang kordero kayo sa Sir Joy. Kay Michelle, isang kordero. Sa isang kordero kay Archie, isang kordero. Anong purpose? Talon tayo sa verse. Kaya hindi ko na inubos ang mga verse. Sige, next. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. Take note, ang purpose nito, para maintindihan natin, buong pamilya Archie. Hallelujah. Kasi ang Lord, concern hindi lang sa iyo, concern sa buong pamilya. Kaya hindi lang kay Sister Joy, sa buong pamilya. Kaya nga dapat ang pamilya natin, dinadala natin. Si Christian, dapat madala niyang family niya. Si Angelica. Hindi naman forever sila na nag-aatin. Praise God. Ang purpose why the Lord choose us, hindi ba kayo nagtataka sa pamilya nyo, ikaw munang tinawag? Kasi gusto ng Lord, ikaw ang magliwanag sa buong pamilya. Ang purpose nun, later, madala mo ang buong pamilya mo. Hindi dahil ang Diyos manawag, sige, ikaw lang niligtas ko, baka ma-impero yung pamilya mo, hindi ganon. The Lord is really concerned sa ating family. And that is the very purpose why He chose you. Tanging mong tandaan yan. The very purpose why He chose you, for you to let your light shine in your houses. O, sabi ng Bible, kukuha sa pintuan. Tingin. Next, verse. Sabi niya, at ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan pagka aking nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo o pananakit ko sa lupaing Ehipto. In English, magandang pagkasabi. Sige, next. The blood shall be for your token or sign to you upon the doorposts of the houses where you are, that when I see the blood, hindi sinabi, when I see you, when I see the blood, regardless of who you are, I will pass over you, and no plague shall be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. In application din natin, dahil balot tayo ng dugo ni Jesus, anumang sumpa ang dadaan, lalampasan tayo. Sabi mo ulit, I like that. Anuman mga kapatid, ang sabi natin, sakuna na paparating sa atin, dahil may balot tayo ng dugo ni Jesus, lalampasan tayo. Amen? Masaya
church. Praise God. Kaya lumalampas, praise God. Dumaan man ang espiritu ng kamatayan, dahil balot ka ng dugo ni Jesus, lalampasan ka niyan. Amen? Ang dugo ni Jesus is very, very, so much matter sa bawat isa sa atin. Lalampas ang dugo, lalampasan ng ano pa mang pagsubok ang ating buhay because we were covered by the blood of Jesus. Salamat sa dugo ng ating Panginoon. Again, we were covered by the blood. Lahat ng negatibo lalagpas, lahat ng magaganda darating because of the blood of Jesus. Every time the Lord look on you, kikita kanya balot ng dugo, you are worthy of His blessings, you are worthy of His goodness. Pero pag dumaan naman si Satanas, nakita niyang balot ka ng dugo, he will just pass you by. Walang salot, walang plague, walang ano pa man negatibo na mararanasan tayo. Yes, sabi ni Pablo, nakakaranas ako matumba pero hindi ako tuluyang nalulugmok. Kakaranas tayo ng problema pero hindi talaga tayo lubusan na igugupo ng problema. Nakakalampas na. Kita mo, Sister Joy, yung kanyang mga magagandang equipment, patapos na lahat. Hallelujah. Diba, Sister Joy? Kukuha na naman yan sila ng mga panibagong equipment. Saan ko sige punuin nyo? Ang hirap pag maraming gamit pag naglilipat. Kaya dapat ang inisip ko, doon kaya nagdami ako ng gamit kasi bahay ko na, Sister Joy, hindi ko naman alam na ibibenta eh. Pero ang hirap pag nangungupahan ka pa lang, tapos nagpaparami ka ng gamit, naku, pag naglipat ka, sobrang kahirap-hirap. At hindi lang, nasisira din ang mga gamit kapag lipat ng lipat. Pero gayon pa man, siguro, pag-pray natin na ang huling lilipatan nila, Sister Joy, their own home. Diba, Sister Joy? Praise God. Again, we are worthy because we are covered by the blood of Jesus. Pagka nagbuo sila ng blessings, pagka nakita niya nakapula ka,